Amen. Napakasarap magpunin sa Lord. So, kaya sinanong ko yung hindi ko kaya ako ay kailangan kong pigilan at magtuturo pa ako. Amen. Diba, ang sarap natin ni Jessie. Kahit nagsisigaw. Matagaw yung tulong ng batang ito pero para siyang pinagheli sa ating pagpupuri. Tsaka si Scott din, Kasi nasa presensya sila ng Panginoon. Amen? Amen. Palitin na yata yung ating presenter. Sabay-sabay din silang magutom. Sabi ko na, may masarap tulog ko bigla ka nang nagising. Sige po, itutuloy natin ang ating pag-aaral sa ating series o sa ating serye. Ayan. Ayan, nasa tema tayo ng hashtag follow. Yung kalahati, hindi ko alam kung kailan pa uumpisahan ng Lord. Yung hashtag, share. Nasa episode 5 na tayo. Amen? Nasa episode 5 na tayo. Hindi ko sinama sa counting yung introduction. So, ito yung ating sinusundan na pag-aaral, following Jesus. Pagsunod kay Jesus. Ang sabi sa Matthew chapter 4 verse 25, large crowd followed him. Wherever he went, people from Galilee, the 10 towns, Jerusalem, from all over Judea, and from east of the Jordan River. Ano ang pinupuntos ng large crowd followed him wherever he went? Sahin natin sa Tagalog. Sinundan siya ng napakaraming tao na galing sa Galilea, Decapolis, Jerusalem at iba pang mga bayan sa Judea at mag-iring sa kanila ng ilog Jordan. Amen. Mula nang nagministeryo ang Panginoong Jesus, unti-unti na lahat ng makarinig na sa Kanya, susunod mo, unti-unting dumadami. Unti-unting dumadami yung mga tao na sumusunod. Bakit? Ano na nakita nila sa Panginoong Jesus? Bakit sila sumusunod? Amen? At iyon ang pag-aaralan natin ngayong umaga. Katulad ng ating inali, the way of Jesus. Sa awit natin, the Jesus way. Pero ito, the way of Jesus. Ang kataraanan ng Jesus. Ano ba yung kataraanan ng Panginoon Jesus nung nag-ministeryo siya dito sa lupa? Ang sabi sa Mark chapter 2, verse 17, on hearing this, Jesus said to them, it is not the healthy who need a doctor, but the sick. I have not come to call the righteous, but the sinners. Natandaan natin basahin natin sa Tagalog. Nang ito'y marinig ni Jesus,
Sinabi niya sa kanila, ang malalakas ay hindi nangangailangan ng manggagamit, kundi ang may sakit. Hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan. Iyan ang purpose ng ministry niya. Iyan yung iyan yung layunin ng mission niya dito sa lupa. Amen? Yes. Napakasarap isipin. Dati nandun tayo sa ganung estado. Pero pinili ka ng Panginoon. Pinili ka ng Panginoon para isama sa kanyang kaharian. Amen? Totoo naman, di ba? Hindi na mapagmalakas ka. Hindi mo kailangan ng doktor. Ang mga kailangan lang ng doktor ay yung mga may sakit. Sino may sakit dito? Ganda iling-iling. Wala. Wala. Pero ang sinasabi, higit dito, yung spiritual na sakit. Dahil tayo lahat ay may sakit. Tayo ay makasalanan. Pero dahil sa Panginoon, dahil sa hinanap tayo ng Panginoon, tinawag tayo ng Panginoon, tayo ay pinagaling niya sa sakit na kasalanan. Amen? Amen. Kaya pag-aaralan natin, paano ba? Paano ginawa? Ano ba yung kaparaanan ng Panginoong Jesus? Kaya ang title natin, The Jesus Way of Calling People. Ang paraan ni Jesus ng pagtawag sa mga tao. So, ang tinatawag niya, ang hinahanap niya, ay yung kailangan niyang bigyan ng kaligtasan. Yung kailangan niyang tawagin, yung kailangan ng kagalingan. Kailangan ng higasan sa kasalanan. Eh, hindi na natin idinugtong dyan na yung pagiging kinaiksi ko lang yung title. Pwede kasi sabihin the Jesus way of calling the sinners. Amen? Ay, nakakalahatan yan. Hanggang ngayon, patuloy na tumatawag ang Panginoon kahit sa hindi makasalanan. Kahit doon sa ligtas na. Amen? Amen. Dahil, nung panahon niya, ayan, yung mga sumusunod na yan, mga disipulo, kasama yan na nag-aaral sa kanya. Dahil, may kailangan siyang ituro dahil pag alis niya, dapat kumpleto na yung natutunan dahil sila ang magpapatuloy sa misyon ng Panginoon. At ngayon, sa kapanahunan natin, ang magpapatuloy ng inatas ng Diyos Ama ay lahat ng mananampalataya. Kasama tayo lahat din. Hindi lang yung mga tagapagturo, hindi lamang mga pastor, hindi lamang yung mga leaders, lahat ng isinama sa kamo ng Panginoon, lahat ng iniligtas niya ay kasama dapat sa magpapalad. Amen? So, meron tayong 5 bagay na pag-aaralan. Dahil kanina, binasa natin large crowd, napakaraming tao ang sumusunod. Dahil tayo ang magpapatuloy ng gawain ng Panginoong Jesus, dapat alam natin kung paano siya tumawag, kung paano niya ginagawa yung pagtawag sa mga tao at paano niya hinahanap yung mga tao na yun. Amen? Sabi ko siguro ang lakas ng ating ng Panginoon Jesus. Madaanan niya yung susunod. Pero, normal, sa pag-aaral ng mga psychologists, normal sa tao na sumunod. Normal sa tao. Pag lumalakad ka, may nakita ka nakatulala sa lao, hindi na tulala ka. Pag may narinig ka doon, nagtitipon-tipon, hindi ba lalapit ka?
Amen? Ano kaya meron doon? Ay pinagkakasunod doon. Amen? Kaya masasabi natin na normal sa tao ang sumunod, normal sa tao ang maghanap. Amen? At ano ba yung kataraanan ng Panginoong Jesus? Una, Jesus touches people's lives. Hindi ko masabi nahihito eh. Gusto ko na lang sabihin na aapekto nga ni Jesus ang buhay ng mga tao. Nararanasan, personal yung nagiging karanasan. At dahil may naranasan sila, ayaw ko lang umiwalay. Maganda yung nagiging karanasan, Lord, kasama na lang ako sa'yo, ayaw mo na umiwalay sa'yo. Saan ba ako pupunta? Sa iyo ko nararanasan yung ganitong kasayang buhay, yung ganitong kapayapang buhay, yung ganitong kasaganang buhay. Amen? Kaya, kung nararanasan mo yung Panginoon sa araw-araw, susunod ka sana rin sa araw-araw at hindi ka na hihiwalay sa Panginoon araw-araw. Amen? Paano naapektuhan ng Panginoon ang buhay ng mga tao nung nag-minister siya, nag-ministeryo. Tinitingnan ko sa harap ko. Kaya masipag na sumagot ang tawag namin dyan person. Malapit maging second honor si Tita Toya. Amen? Amen. Sabi nga, kung merong 10,000 reasons, maaaring may 10,000 reasons to bless the Lord, to praise the Lord. Maaaring may 10,000 reasons din siya kung paano niya nahihipo, naaapektuhan yung buhay ng isang tao. O, hanapin mo araw-araw. Sige, basahin natin yung salita ng Diyos. Ito ay isang halimbawa lang kung paano pinipo, maapektuhan ng Panginoong Jesus yung mga tao sumusunod sa Kanya. Kaya yun, hindi humihiwalay kahit sila pumunta, sumasama. At nagdadala pa ng isasama. Amen? Siguro para yung nasa parada na nagkakaingay. Tapos yung nadaanan na lang, ano kaya meron din? Uy, sama na tayo. Amen. Sa Luke 4:40, ang sabi rito, as the sun went down that evening, people throughout the village brought sick family members to Jesus. No matter what their diseases were, the touch of His hand healed everyone. Sabi ko, Lord, iba talaga ang Lord ko paano kumilos. Kasi yung araw na yun, nagtulong siya buo ng hapon. Pero yung oras ng pagpapagaling sa may sakit, kailan niya ginawa? Sa paglubog ng araw. Hindi na hinayaan. Kita niyo yung compassion ng Panginoon, hindi sakit lang arawan mo pa maghapon. So, talagang papagabi na, lubog na ang araw, nung ginawa niya yung pagpapagaling sa may sakit. Hindi lang may sakit ang pinagaling mo. Nagpalaya siya ng demonyo. Nagpakain siya ng libo-libo. Ikaw nga, isang beses ka lang malibo, hindi mo na makakalimutan yung ginawa ng tao na yun, na pinakain ka ng libo. Amen? Amen. Lalo na, kung pinakain ka ng yung sobrang sarap, yung first time mo lang, na may ganun palang klaseng pagkain. Amen? Dahil, dikit yun eh, yung kinain mo at saka nagpakain, hindi mo na yung makakalimutan. Meron bang karanasan na gano'n?
yung 25,000, yung 25,000, yung formal dining. Amen? Tapos, kaliit lang ng estate. Wag you beef. Ang ano binayaran dito? Yung hotel o yung pagkain. Kasama na sa presyo yun. Nakala mo, ang kinakain mo ay hindi beef. Pag isinubo mo, hindi mo na kailangang nguyain. Parang natutunaw na sa iyong bibig. Dapat yung tayo ni natin. Yung nakain ni natin, puro tayo. Amen? Sabi ko, paano kaya ginagawa ng cook na yun? Ganun ko lang. Panginoong Jesus. Sasahin natin sa Tagalog, nang lumubog na ang araw, dinala ng lahat sa kanilang mga may sakit na sari-sari ang karamdaman at ipinanong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at sila'y pinagaling. May kagalingan sa Panginoong Jesus. At iyan ay itinuro sa kanyang mga disipulo, sa mga taga-sunod. Kaya kayo naririnig, no? Yung laying of hand, sasabihin, you are healed in the name of Jesus. Totoo yun. Yung miracle healing crusade, may legit doon. At syempre, meron din hindi totoo. Merong talagang kaya tumutong ay itinutulak ng malakas. At meron naman na dahil nararanasan nila yung galaw ng banal na spirito. Amen? So ikaw, pinapagaling ng Panginoon Jesus sa lahat ng maging sakit mo, makakalimutan mo pa ba siya? Dapat hindi naman. Dapat alam mo kung sino talaga ang totoong nagpapagaling. Yung mga doktor, sila ay kaparaanan. Sila ay kaparaanan lang ginagamit ng Panginoon para ibigay yung paggalingan. Meron naman talagang miracle healing. Pero syempre, kailangan panghawakan mo, panangkalatayaan mo, hindi mo pagdududahan. Kasi pag nag-pray ka, Lord, pagalingin mo po ako. Pero sa kabila ng isip mo, Lord, ang tagal naman, ang pagaling bakit hindi ako gumagaling? Baka yung sakit na ibinibigay sa iyo, kaya hindi inaalis ng Lord para manatili kang mapalangin. Tama ba? Prayerful, mapalangin. Mapalangin. Prayerful na alam. Yun na yun. Prayerful. Naisip niyo mo ba yun? Kasi ako hinihingi ko sa Lord yung magalingan. Kaya lang, pag tumigirot yung katawan ko, syempre, mananalangin ka na agad. Maaring sa paraanan ng Diyos na manatili akong magtiwala lang sa Kanya. Sa Kanya kumuha ng kalakasan. Amen? Kasi makisipago, hindi inalis ng Panginoon yung thorn in the flesh na. Samantalang tapat na tapat yun. Sobra-sobra ang tindi ng paglilingkod niya. So, hindi ibig sabihin, may mga pagkakataon na hindi aalisin ng Lord yung sakit dahil may purpose si Lord sa sakit na yan. Amen? Kasi baka pagka may sakit ka lang, tsaka ka nagdadasal, pag malakas na, hindi mo na nakakalimutan mo ng mananangin at humingi ng pagpapagaling at nagpasalamat sa Diyos. Amen? Kaya baka sabihin, bakit si Pastor ay hindi pinapagaling ni Lord? Dahil may purpose si Lord sa sakit na yun.
Amen? Yes. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo, si Lord na nga dahilan ba't ako nakakatayo. Kasi iisipin ko, pag Monday to Friday, hindi ganun kasakit yung nararamdaman ko. Hindi ganun kakirot. Meron pain. Pero iba, pag Sabado, kung kailan gumagawa ako ng teaching para sa ating lahat. Amen? Kasi bago sa inyo, sa akin muna pinaparaan ng Panginoon. Na talagang magpapakumbaba ka, hihingi ka talaga ng palakasan, na pagkabali, kumikirot ka, titigil ka na sa ginagawa mo para sa Diyos. Dapat hindi. Dapat, lalo ka lang, tuloy-tuloy lang. Dahil doon tayo sinusubukan ng ating Panginoon. Amen? So, may kakaraanan ng Panginoon kung paano pinitipo yung buhay ng bawat isa, ng bawat tao, at ng bawat pamilya. Nararanasan niyo ba yung paghipo sa puso natin, pagsamba? Bakit kami umiiyak pagka sumasamba? Nag-uumapaw yung presensya ng Panginoon. Nararanasan niyo yung yakap niya. Amen? O pangalawa, ano pa yung mga paraan ng Panginoon para tawagin yung mga tao? Jesus teaches the people. Nagtuturo si Jesus sa mga tao. Nung nakita ko yung picture na yan, sabi ko, Lord, umaabot pa yung boses mo hanggang sa dulo. Kasi laging libo ang taong dumadating at nagtuturo siya sa libong tao. Hindi imposible kasi makapangyarihan ng Diyos. Baka nakasurround yung kanyang sound. Harap, gilid, likod, naririnig yung kanyang tingin. Basahin ninyo yung Sermon on the Mount. Sabi ni Ate Norma, talagang may wisdom eh. Kasi, pag nasa gitna ka, di ba pagka-enclosed area, bundok naman, enclosed area, nasusurround yung boses. Kaya nga yung mga sinihan, may kaparaanan sila para buuin na mas maganda yung tulog. Amen? Masahin niyo yung Matthew chapter 5, yun yung unang-unang pagtuturo ng Panginoon Jesus. Kasi sa chapter 4, galing siya sa temptation. Galing siya sa 40 days, 40 nights na fasting. Diba? Marami kumagaya no? 40 days and 40 nights. Walang kain. Tapos, pagdating sa chapter 5, nag-umpisa na siya magturo. Amen? At part ng inawit natin na Jesus made him kinuha sa Matthew chapter 5. Amen. Nakakarinig sila ng turo na nakihilo yung puso nila. Oo nga Lord. Nakakarinig sila ng turo na napapagaan yung kanilang dalahin, lumuluwag yung kanilang dibdib. Kasi pag bigat na bigat ka, at narinig, halimbawa, magturo siya, tapos bigat na bigat ka, tapos sasabihin, bigat ka, o mamaya paglubog ng araw, magbibigay ng kagalingan, magpapagaling ng Panginoon. Amen? Kami inaasahan na lang. Kaya doon sa una natin, nakarinig. Hindi po na ng Panginoon yung kanilang puso, tapos nakarinig sila ngayon ng mga turo. Hindi ko
wala akong first-hand experience na nakakita, nakakita ng tao na demon possessed. Amen? Pero may napapanood kayo, di ba? Bigla na lang nagwawala. Bigla na lang naiiba ang boses. Bigla na lang merong totoo at merong hindi. Kasi yung isang istorya, isang news ng mga kabataan na nagsipagwala na parang mga demon possessed, ay nag-acting-acting lang. Maraming problema sa buhay, maraming problema doon sa loob ng pamilya, at yung depression nila ay doon idinaan. At nagkahawa-hawa na. Ibig sabihin, doon pala sa paaralan na yun, maraming may ganong kondisyon. Amen? Kasi pag sinabi ng Panginoon, marami siyang ibibigay na turo, yun dapat ina-absorb natin. Dapat itinatanim natin sa ating puso at isip. Dahil isang araw, huhugutin mo yun sa puso mo at sa isip mo. Sa panahon na nandun ka sa ganong sitwasyon, aalalahanin mo yung turo mo para bigyan ka ng pag-asa, bigyan ka ng peace of mind, kapayapaan, at para magtuloy-tuloy ka sa buhay nito. Amen? Amen! Ano ba? Yung kabuuan ng Biblia, lahat yan doon ng Panginoon Jesus. Kasi siya mismo yung Lord. Siya mismo yung nagpasulat ng Lord. Pero ang kabuuan ng pagtuturo ng Panginoon Jesus ay pwede natin sabihin nakapaloob dito. Sabi sa Luke 9, verse 11, but the crowds. So, patotoo na talagang tuwing magtuturo siya, laging maraming tao. But the crowds found out where he was going, and they followed him. He welcomed them and taught them about the kingdom of God. And he healed those who were sick. So, ang lagi ng tinuturo ay nakapaloob na wala dyan. Na-exit ko pala. Ang tinuturo niya, lagi nakapaloob sa kingdom of God, sa Diyos at sa kanyang kaharian. Dahil yun dapat ang natututunan natin, ang Diyos at ang kanyang kaharian. At syempre, nakapaloob doon, yung kalooban ng Diyos. Pag binasa nyo yung mula sa Matthew, Mark, John, nakapaloob doon yung lahat ng yung buong ministry ng Panginoon at kung ano yung mga tinuturo niya. At lagi, hindi nawawala kung saan siya pumupunta yung pagpapagaling sa may sakit. Sabi ko nga kanina, hindi lang physical sickness, maging spiritual sickness ay pinapagaling ng Jesus. Sa Tagalog, subalit nang malaman ito ng napakaraming tao, sila'y sumunod sa Kanya, sila'y masaya nang tinanggap at magsalita sa Kanya tungkol sa kaharian ng Diyos at pinagaling niya ang mga nangangailangan ng pagpapagaling. Paano dumadami ang tao? Kasi may nagmamarites. May nagkakalat ng balita. Sabi dito subalit
nang malaman ito ng napakaraming tao, may nagmamarites. Para lang pagka may mamimigay ng ayuda, may tricycle dyan na may speaker, sabihin, mamaya pong alas 3 ay merong ipamimigay si Mayor. Iikot lang yun at paulit-ulit na sinasabi. So, yung unang mga nakakilala na sa Panginoon, nagmamarites sila. At minamarites nila yung kung paano nagpagaling ang Panginoong Yesus, kung paano gumawa ng himala ang Panginoong Yesus, at kung ano yung naririnig nila sa mga tinuturo ng Panginoong Yesus. Kaya dapat nagmamarites tayo, di ba? Nagmarites tayo sa mga kapitbahay, sa mga kamag-anak. Dahil kailangan nilang marinig ang patungkol sa kaharian ng Diyos at sa Diyos. Amen? At kaparaanan kung paano ka mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Kabilang na kayo sa kaharian ng Diyos. Hila lang parang walang conviction, parang hindi pa totoo sa puso ninyo na kabilang kayo sa kaharian ng Diyos. O mamaya, isukonfirm natin na kung kabilang na kayo sa kaharian ng Diyos. So, paano magandang natin yung mga tagasunod niya noong unang panahon ay ginagawa yun sa kasalukuyang panahon. Walang nabago sa kaparaanan. Ganun pa rin nais ng Panginoon na ikalat ang mabuting balita patungkol sa Kanya. Amen? Sige, pangatlo na tayo. Jesus inspires the people. Binibigyang inspirasyon ni Jesus ang mga tao. Kailan ba kailangan bigyan ng inspirasyon? Pag-down ka. O kaya pagka may project ka na gagawin para sa Lord. Kaya ako excited sa ating darating na anniversary. Bakit? Dahil tinupad ng Lord yung pagbibigay ng bahay tamang bahay. Amen? Amen. Malapit na. Nakatiles mo siya sa second floor. At kahapon, namili na ako ng tiles para sa stage. Sasalpakan na lang yan ng naka-primer na yung pintuan. Magpa-final na lang sila ng pintuan. Next, ngayong week na ito, magta-tiles na sa baba, pati sa mga CR. Amen? Kaya dapat mag-try tayo. Yung mga tao na to, hindi naman sinabing magpapakain na dun. Dumating sila doon na hindi nila alam kung magpapakain ng Panginoon ngayon. Pero nagpakain. Mula sa tinapay, sa ilang tinapay, 5 ba? 5 tinapay at 3 isda. Nakapagpakain siya ng 5,000 tao. At 2 beses lang ginawa yun. Ito, 5,000. Yung isa, 3,000. Amen? Mahirap mag-inspire ng tao pag gutom. Kaya, pag may lumalapit sa inyo na, Mari, hindi ka na pinagdadaanan doon. Si pare kasi, nahihirapan ako. Ano mo muna kung gusto niya kumain bago ka magbigay ng payo. Amen? Mahirap mag-inspire, tsaka mo busugin ang spiritual. Physical mo na, at tsaka mo busugin ng spiritual. Pero lagi, kaya sinasabi, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan.
ito ay humihito sa puso hanggang sa bone marrow. Sagad hanggang buto. Buti na lang, meron ako mga taga-suporta. Kaya kanyang maapektuhan. Amen? Yung mga bago nito, naapektuhan pa kayo nung narinig mo ng mabuting balita? Yung iba madilis, yung iba hindi agad-agad. Minsan, may mga kaparaanan ang Diyos kung paano uumpisahan. Pero pag inumpisahan na yan, tuloy na. Amen? Eh diba, si Nana Garba, pangatlong beses na yun. Si Sister Len, yung Len, magkalikod sa iyo. Dahil, laging may ibinibigay na pag-asa ang Diyos. Bakit? Una, makapangyarihan siya. Lahat posible sa Kanya. At pangalawa, mahal ka ng Diyos. Pag mahal ka ng Diyos, hahayaan ka ba na napahama? Hahayaan ka ba ng maghirap? Posibleng dumaan ka doon, pero panandalian lang. Hindi panghabang buhay. Amen? Panandalian lang palagi. Napakaraming kwento sa Biblia kung paano nag-inspire ang Panginoong Jesus. At saka kung paano siya makipagbalik-taktakan sa mga Pariseo, sa mga leaders ng iglesia ng kapanahunan niya. Ang sabi ng salita ng Diyos, sabi ko, dito bibigyan ng confirmation. Kasi tanong ko sa inyo kanina, sigurado ka ba nakabilang ka na sa kaharian ng Diyos? Amen. Sabi ang amen. Amen. Hindi lahat. O kung hindi pa lahat, ito, basahin natin. Ito ay isa sa katotohanan na may langit. At ang langit na yan ay inihanda ng Diyos para sa kanyang mga anak. Sabi sa John 14, 1-3, let not your hearts be troubled. Believe in God, believe also in me. In my Father's house are many rooms. If it were not so, would I have not told you that I go to prepare a place for you. So verse 3, and if I go and prepare a place for you, I will come again, and I will take you to myself, that where I am, you may be also. Diba? Ito yung ating blessed hope. Ito yung ating pupuntahan. Pero anong sabi? Believe in God, believe also in me. Pag sinabi ng Panginoong Jesus, believe in God, ang pinatutungkalan niya doon ay yung Panginoong Diyos Ama. Amen? So, paano ka mapapabilang sa kingdom of God? Paano ka makakarating dito sa sinasabing lugar na inihanda ng Panginoong Jesus? Pananampalatayaan mo ng buong puso. Sabi sa Tagalog, huwag mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Bakit sinasabi ng Panginoon, huwag mabagabag ang inyong kalooban?
mundo na to, meron pa tayo mga pagdadaanan na hindi maganda. Dahil sa mundo na to, kumikilos yung paaway ng Diyos para ilayo tayo sa Panginoon. Bibigyan ka niya ng mga yung paaway, bibigyan ka niya ng kapawaan para ilayo mo sa Diyos. Kaya ako, answered prayer yung kay Jose. Dati, ang kalaban niya yung kanyang trabaho, pag-ibig. Pero ngayon, lagi siya naririto. Amen. Pinili na ang Diyos kesa sa trabaho. Pinili na ang Diyos kesa trabaho. Na siya naman nararapat. Ito napakasarap isipin. Pasampalataya ka lang. Wala kang gagawin. Pero, isasama ka niya sa kanya kaharian. Sa ibang version, hindi room ang ginamit, mansion, or many houses. Ibig sabihin, kung wala kang tirahan dito na maayos sa lupang ito, pagdating sa langit, meron kang sariling tahanan doon. At kung langit yun, na inihanda ng Panginoong Jesus, ay napakaganda rin. Amen? Hindi maikukumpara yun. Kung nagagandahan na kayo sa bahay ni ate, hindi maikukumpara yung lugar na ito doon sa dagat na natin na inihandang tahanan ng Panginoon. At dito sa verse 2, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyo, pupunta ako roon upang ipaghanda kayo ng matitirhan. Dahil ang Panginoon Jesus hindi magsisinungaling yan. Hindi siya nagkasala kailanman. Lahat ng sinasabi niya ay totoo. At sinasabi niya na totoo, na tayo ay papuntang langit. Kapag ikaw ay sumampalataya sa kanyang anak, ikaw ay nagkaroon ng relasyon sa kanyang anak, yun ang ating destination. At sa verse 3, at kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirahan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan man ako naroon. Nung umakyat, nung nabuhay na baguli ang Panginoong Jesus, ang sabi niya, babalik ako sa presensya ng anak. Ang presensya ng anak ay nasa kalangitan. Amen? Amen. Kaya, mauna man yung kamatayan natin dito sa mundo na to, o abutan tayo ng pagbabalik ng Panginoong Jesus, sigurado meron na tayong lugar sa kanyang kaharian. Amen? Yung pagkaka-describe ni Apostol Juan sa itsura ng langit ay hindi niya diretsahang masabi na ikukumpara lang niya kung ano yung meron dito sa lupa. Diba? Napakaganda na parang ganito ang itsura. Ang gate ay perlas, dito ang daanan. Ayan. Sige, di sa pag-aaralan natin yun. Kaya, ito yung isa lamang sa salita ng Diyos na pwedeng huwag na nating bitawan. Lord, sa araw, aasahan ko na makakasama ka sa langit. Isang araw, aasahan ko na sa pagbabalik mo, makikita tayo ng mukasama ka. Amen? At yung isa pang gusto kong asahan, pag ako ay umuwi na sa langit, yung makita ko dun, yung mga mahal ko sa buhay na nakulang sa akin. Amen? Pagdating doon, magkakakilala tayo.
magkakakilala tayo, pero wala na yung relasyon. Lahat tayo anak ng Diyos at lahat tayo magkakapatid. Amen? Yung pang-apat, nag-inspire. Pang-apat, Jesus encourages the people. Pinapalakas ni Jesus ang loob ng mga tao. Kailangan natin pagpapalakas ng loob. Dahil, hindi natin alam kung gano'ng mahaba ba yung buhay natin dito sa lupa. Si Ate Norma, baka umabot ng 100. Baka ako hanggang 60 lang. Yung citizenship ko, yung second citizenship ko, nalamin ko na kukunin. Hindi na ako magiging senior citizen. Hindi ko na i-enjoyin yun. I-enjoyin ko na yung citizenship ko sa langit. Amen? Kasi si Ate Norma, dual citizen na yan. Pilipino at saka senior. O, baka mamaya si JL mag-US o magiging, baka yung third citizenship na magiging US citizen pag pinipili ni JL. Amen? O, tatlong citizenship na idadagdag mo pa yung pang-apat because yun ang pinakamaganda. Ikaw ay citizen of heaven. Minsan wala sa isip natin yun. Pero yun ay katotohanan. Kung ikaw ay sumampalataya sa Diyos, si Jesus ang iyong Panginoon na tagapagligtas, ang sabi ng salita ng Diyos, ikaw ay anak niya at kung nasaan ang ama, citizen ka doon. Amen? Amen. Sabi sa Luke 11:9, so I tell you, keep on asking and you will receive what you ask for. Keep on seeking and you will find. Keep on knocking and the door will be open. Encouragement ito. Tuloy lang sa buhay. Sabi nga, sa mundo na to, maraming pagsubok. Pwedeng marami ka pang mararanasang sakit. Pero ang sabi ng Diyos, keep on asking, keep on seeking, keep on knocking. Huwag kang titigil. Katulad ng sinabi kanina, ni Pastor Aris, tuloy lang, huwag kang titigil sa pananalangin. Kasi sa pananalangin tayo humihingi. Sa pananalangin tayo magsisi. Sa pananalangin tayo kumakato. At sa pananalangin tayo tumatanggap. Mararanasan niyo kasi pagkatapos ng manalangin, ibang kapayapaan ng puso ang mararanasan niyo. Para kang mabunutan ng tinik. Yung bigat na bigat ka sa problema mo, pagkatapos mong manalangin, parang wala. Dahil inilagay mo na sa kamay ng Diyos yung sagot sa iyong pinanalangin. Kaya sabi sa Tagalog, kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo bibigyan. Humanap kayo at kayo makakatagpo. Kumatok kayo at kayo pagbubuksan. Pangako na yan. Sinasabi niya. At sabi niya, whatever you ask in my name, ibig sabihin sa pangalan ni Jesus, iyan ay sasagutan na. If you ask in the name of Jesus. Ibig sabihin, siguraduhin lang natin, yung hinihingi natin ay nakapaloob sa kalooban ng Diyos. Kaya pag minsan ang tagal ng sagot sa panalangin, balikan mo ng Lord. Lord, hindi po ba ito ang kalooban mo? Lord,
Kung hindi po kalooban mo ito, ano po ba yung kalooban mo? Yun po ang nais ko malaman. Isang pati ng buhay ko, tinanong ko yung sa Lord. Sabi ko, Lord, kalooban mo po ba? Mag-asawa ko. May mga dumarating, may mga lumalapit. Pagkabay ko. Pagkabay ko na raw. May lumalapit, may kumakatok, may naghahanap ng padrino. Pero hindi ka na-open ni Lord. Bakit? Kasi unang-una, gusto kong makita sa lalaki mas mahal niya ang Diyos kaysa sa akin. Eh, yung mga lumalapit, walang relasyon sa Diyos. Eh, ibig sabihin, kung medyo gusto ko ba, i-born again ko muna, mali ang motibo ko. Di ba? Mali ang motibo ko. Ang sabi ko sa Lord, kung bibigyan mo ako ng mas mahal ka kaysa sa akin, baka iyon ang kalooban mo. Amen? Amen? Okay. Sinalang ko yung yata si Tita sabi, naghahantay pa ng second day. Gusto pa. Meron ba? May kumakatok ba? Hindi ba? Silog na lang. Ay, kasi, bakit hindi ko tinatanggap? Kasi mas mahal ko si Lord kaysa sa kanila, kaysa sa inaalok nila. Amen? Kaya sabi ko, Lord, tayo na lang. Buong buhay ko tayo na lang. Dahil ikaw lang, higit at sapat na. Amen? O, panglima na, number 5. Ito ay hindi nawawala sa ginagawa ng Panginoon Jesus. Jesus prays for the people. Nanalangin si Jesus para sa mga tao. At tayo rin, panalangin natin. Lalo na yung mga mahal natin sa buhay, wala akong relasyon sa Panginoon. Bakit? Kasi nakakatakot yung marami nasa nila. Dalawa lang ang destinasyon ng tao. Langit, impyerno. At kung wala silang relasyon sa Diyos, hindi nila tagapagligtas sa Jesus. Alam na natin kung saan ang destinasyon nila. Natatandaan ko nga nung bata kami, yung mga laro lang ng bata, yung mga kung ano-ano lang. At yung isa doon, hindi. Kinukuha yung leg ng gagamba. Gamit, lupa. Kasi gumagalaw siya kahit patay na. Gumagalaw pa eh. Pag langit, pag gano'n, impyerno, pag langit. Amen? Tapos yung mga pagka crush-crush ka na, kukuha ka ng bulaklak, pilags me. Eh, pagkaunta ka, pipiliin mo yung ad. Yung ad number. Ano ba yung ad sa Tagalog? Basta, kung ang apat ay libre, yung lima ay ad. Yung hindi, walang kapartner. Kasi laging ang dulo no. He loves me. Amen? Natatawa. Mga ganun na ang laro namin ng araw. Ay ngayon, puro cellphone eh. Amen? Ano ko nga So, ang Panginoong Jesus, tuwing may gagawin siya, hindi nawawala sa kanya yung pananalangin. Nagpakapagod siya buong maghapon para mag-ministeryo sa mga tao. Bago siya humimlay, mananalangin
Kaya in-encourage kayo, basahin niyo yung buong gospel. Yun yung Matthew, Mark, Luke, and John. Sa Tagalog, Mateo, Lucas, Marcos, at Juan. Nakapaloob doon lahat ng kinalog ng Panginoon Yesus. At alam niyo bang yung buong chapter 70 ng John, buong chapter na yan, panalangin ng Panginoon Yesus. Kaya basahin niyo yung buong chapter ng John. Pero, ang babasahin ko lang ay yung verse 9. Ang sabi dito, I pray for them. I am not praying for the world, but for those who have given me, for they are yours. Alam na ng Diyos kung sino yung kanya. Maaari yung iba ay hindi pa nananampalataya, pero alam ng Diyos kung sino yung kanya. Kaya ang tanong din, ipinapanalangin ba ng Diyos kung hindi ka na? Pinasagot ba ng Diyos yung panalangin kung hindi ka na? May isang nagtanong sa akin yun. Rams, paano naman yun? Kaya sumasagot ng panalangin. Maayos naman ang buhay ko. Pagka naman may nagkasakit ako ng anak, pinapagaling naman yun. Hindi naman ako pinag-disgrasya. Kaya sumasagot sa panalangin ko. May tinatawag ako ng grace. Ibig sabihin, ang tao, kahit walang relasyon sa Diyos, nakakaranas ng grasya ng Diyos kapag ang buhay niya ay matuloy. Amen? Pero, mas maganda, may relasyon ka na sa Diyos. Kaya alam mo, Diyos lahat ang sumasagot na, kaya pag may natanong sa iyo, iyon ay common grace. May biyaya ang Diyos sa lahat ng kanyang nilikha. Kung paano ang araw ay sumisikat sa lahat, kung paano ang araw ay lumulubog sa lahat, kung paano ang hangin ay nilalanghap ng lahat, iyon ay common grace. Kung paano ang lupa ay tinutubuan ng halaman, kung paano ang dagat ay nagmumultiply ng mga isda na tinatanggap at tinatanggap ng mga tao. Iyon yung common grace ng Lord. Pero, iba pa rin yung diretso ng grasya na pagpapala sa kanyang anak. Amen? Sa pamilya na lang, siyempre, mga magulang, iba yung pagpapalang ibibigay mo sa anak mo sa laman. Pero, maaari ka rin magpala ng ibang tao yung hindi mo kamag-anak, yung hindi mo anak sa laman. Ganun din mo yung pagiging ama ng Diyos sa atin. Amen? Iba yung tinitingnan sa tinititigan. Ang Lord, nakatitig sa atin. Kaya matakot ka pag ginagawa ka hindi maganda. Yung iba, tinitingnan lang. Pero ang Diyos, tinititigan ang kanyang mga anak. Diba? O katulad na ng mga mami. Diba? Iba yung titig nyo sa mga anak nyo pagka kinakausap nyo. Pero yung ibang bata, hindi gano'n yung titig nyo. Amen? Ganon din yung ating Panginoon. Iba, yung lahat ng may relasyon sa Kanya, at iba, yung sa nabubuhay lang na matuloy. Pero, walang relasyon sa Kanya. Sabi sa 17, verse 9, Tagalog, idinadalangin ko sila. Hindi ang sanlibutan ito ang idinadalangin ko, kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin sapagkat sila'y sa'yo. So, ulitin ko
Maaaring yung iba ay ibinigay na ng Panginoong Diyos Ama sa Panginoong Jesus, pero hindi pa lang dumarating yung kapanahunan nila na makilala ang Panginoong Jesus. Paano darating ang kapanahunan nila? Kailangan natin i-manifest. Kailangan tayo mag-manifest. Kailangan natin i-chismis ang Panginoong Jesus. Kailangan natin i-chismis yung mabuting balita ng Panginoong Jesus. Kasi wala silang maririnig kung wala tayong sinasabi. Hindi yung pusang tutubo. Kailangan itanim natin ang salita ng Diyos. Amen? Amen! Mabilis ba ako? Pero ayos na. Masarap kasi magkwento pagdating sa Lord. Kaya minsan nalilimutan ko ang oras. O, recap na tayo. The Jesus way of calling people. Ang paraan ni Jesus sa pagtawag sa mga tao. At pwede natin sabihin sa mga anak. Una, Jesus touches people's life. Naapektuhan ni Jesus ang buhay ng mga tao. Kung paano, minsan kapag may calamity, halimbawa sa isang barangay, katulad ng nangyayari sa Mako, Davao de Oro, na-stop ang ilan din. Kaya naglalapslide. 1,000 mahigit yung matabunan. Hindi ko alam kung ilan na yung identify. Pero akalain nyo, may isang sanggo ay 2 taon, 2 araw ng natabunan. Pero pakiramdam ko, sa panahon na gano'n ang sitwasyon, na may kalamidad sa isang lugar, malamang buong barangay na yan na nananalangin sa Diyos. Amen? Nananalangin sila. Kasi halos lahat, meron silang kamag-anakan na hinahanap doon ng sanakabunan ng landslide. Hindi ka ba mahihito ng batang yun? 2 araw? At ito ay 2 taon lang na walang kaalam-alam sa survival. Pero nahukay at buhay at malakas. Pinapakita ng Diyos, pwede siyang maghinala. Amen? Kaya ngayon yung pagkakataon na magandang mag-share sa mga tao doon ng kagandahang loob ng Panginoon. Iyan ay isang sample kung paano humihipo ang buhay ang Panginoon. Pangalawa, Jesus teaches the people. Nagtuturo siya. Yung turo niya ay kailangan natin para sa ating kaluluwa, para sa ating paglago sa espiritual. Ang turo niya, ang salita niya ay pagkain ng ating kaluluwa. Pangatlo, Jesus inspires the people. Hindi dito sa lupa matatapos ang buhay mo. Maghihintayin kang buhay na kasama siya. Kaya sa araw-araw, mahirap man ang buhay mo, Lord, meron kang isang buhay. Mararanasan ako yung buhay na hindi na ako mamumblema, yung buhay na hindi na ako iiyak, yung buhay na hindi na ako makakaranas ng sakit, yung buhay na puro pagsamba at kasayahan naman. Amen? At yung pang-apat, Jesus encourages the people. Pinapalakas ni Jesus ang loob ng mga tao. Dahil na sa buhay na to, may mga pagsubok na dadaanan ng tao. Dahil hindi naman tayo puro na mga nananampalataya. Minsan nakakalungkot. Pero kailangan ko manood ng balita. Kung paano pasama yung mundo natin. Ama, nalilito anak. Suhil, nalilito anak. Anak, pinapatay ang magulang. Magulang, pinapatay ang anak. Diba? Parang nababagdan ang loob mo. Lord, ito nga, sa dugo ko na. Mahal ko to. Pero bakit natitigyan mo?
Ibig sabihin, nawawala ang pagmamahal sa loob ng pamilya. Kaya dapat bawat pamilya, pinapatibay natin yung pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa isa't isa. Kasi kung mahal mo, hindi mo kakayanin patayin. Tapos idadahilan pa ang sisisihin kasi lasing, kasi nagdroga. Gawain yung mag-aaral. Amen? Amen. So, ang Panginoon, lagi lang yan, nagpapalakas ng Panginoon. Kaya pagka kulang ang pera, kulang ang paggastos, balik ka sa Lord. Balik ka sa Lord. At yung panglima, Jesus prays for the people. Mananalangin si Jesus para sa mga tao. Huwag natin kalimutan. Kasi lahat ng yan, kailangan natin sa buhay natin. Amen? Talakpakan nga natin ang Lord. Ito na ako pagtatapos at dito ko na, gusto ko lang iwanan nito kasi ito yung team natin. Ang sabi siya, Jesus knows the way because He is the way. Alam ni Jesus ang daan dahil siya ang daan. Alahanin niyo yung John 13:6. Kaya tayo kailangan sumunod sa Panginoong Jesus dahil yung pagsunod sa Kanya ay yun yung tamang daan. Hindi dating daan, tamang daan. Dahil dadalhin tayo ng Panginoong Jesus hanggang marating natin yung dulo ng ating buhay. Amen? Amen. Okay, God bless you all. May natutunan ba? Amen. Sige, ngayon naman dadako tayo para sa ating kahit sa open.